buhay ay iyong gawa. Komedya, drama, trahedya o wala. Lahat ng ilog ay paroon sa dagat. Lahat ng buhay may tulad na wakas, ang libingan. Kung kamatay ay tiyak, ang lihim ay hindi sa buhay, kundi sa kamatayan. Isang minutong kabayanihan ay mainam kaysa dekadang buhay na walang saysay. I was really fortunate to have interacted so intensely and to have benefited from the love of two people like both my father and my mother. Kasi mom ko, dad ko, sanay na kami na kung ano sila. Pero yung pag iba ang nagbibigkas ng pangalan, dun mo nararamdaman na malaki talaga ang responsibilidad. Hindi siguro na-achieve ni Ninoy kung ano yung nagawa niya. Kung iba yung napangasawa niya. Parating sinasabi ng mom, they brought out the best in each other. Para sa akin, what a good parent? Because each of us felt na parang important, parang kumisa, ako yata ang pinakagusto ng dad. Looking back, talagang no regrets eh. Lahat merong rason. Ngayon, sabi ko, sino pa naman ang masuswerte? Sino pang masuswerte sa atin na both yung parents mo, grabe yung name na iniwan sa'yo? Sa una pa lamang, batid kong hindi nakatadhana sa akin magkamal lang sa labi. Kaya wala akong may iwang anuman sa aking mga anak. Ginawa ko ang naisip kong pinakamagandang gawin, ang paglilingkod sa publiko. At sana'y mapahalagahan ng ating mga kababayan ang aking mga sakripisyo pagdating ng panahon. Ang background ni Ninoy, pwede mong sabihin, he belongs to the political elites of this country. Okay? Ang kanyang lolo ay si General Serviliano Aquino, General ng Revolutionary Army ni President Aguinaldo, na lumaban sa mga Espanyol, later on lumaban sa mga Amerikano. Ang kanyang ama na si Benigno Aquino Sr. ay senador ng Republika, naging number 2 man sa Japanese installed republic, sa ating Second Republic, naging minister ng gabinete, naging speaker. So, maaari mo sabihin na nasa dugo yung pagiging politiko, no? At naipasa ito later on kay Ninoy. Si Ninoy driven, ano? Laging may direksyon ang pinupuntahan. Nung naging reporter siya sa Manila Times, tsaka nung nagpunta sa Korea, as a reporter at 17 years old, meron na siyang hinahabol na maybe linisin ang pangalan, kasama na yun. Press conference kay si Romulo. Mga 10 kami sigurong reporters doon. Isang question lang tinanong niya. Sinagot naman ni Romulo ng medyo mahaba din. The next day, banner yung istorya niya sa Manila Times. Nakita na ni Ninoy na maganda yung mga istorya manggagaling sa Korea. Nag-alangan naman si Chino Roses dahil bata eh. 17 pa rin siya noon. Tumawag siya kay Mrs. Aurora Aquino. And the mother daw said, kung sa headquarters lang siya, papayag ako. Mamaya nandun na siya sa battlefront. Nasaksihan ko ang pagpatay sa mga inosenteng sibilyan ng mga tumatakas na rebeldeng komunista. As a journalist, ang achievement ni Ninoy, in my opinion, was persuading Luis Taruc to accept the peace terms. Panahon ito ng World War II. Dahil sa tinatawag na communist leanings ng mga Huk, kinailangan silang tanggalin sa pwesto, and they were forced to go into hiding and take up arms against the government. Pagkatapos ng serye ng mga panayam ko kay Taruc, agad kong iniulat kay Pangulong Magsaysay ang mga natuklasan ko na ang mga hukbalahap na pinamumunuan ni Taruc ay mga agraryong reformista na may kapanipaniwalang mga karaingan laban sa mga may-ari ng lupang sinasakahan at mga puwersang pampamalaan. He came from the landed elite. At kasabay ng economic elite, ng economic power, ay political power.
Kaya pattern ito ever since sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas na yung mga nagmamayari ng lupa, later on, sila rin yung mga tatakbo sa gobyerno. Si Ninoy, nung panahon na politiko siya, he became the youngest. No? At that time, in many positions that he held, he was 22 when he became mayor of Concepcion, Tarlac, 27 when he was appointed vice governor, and then 29, naging governor na siya ng Tarlac. Bilang gobernador, nakakuha siya ng pondo mula sa Amerika. Binigyan ng modern equipment, transportation, at funding para sa pagpapalago ng agrikultura ng Tarlac. Umunlad yung ekonomiya ng Tarlac nung panahon na yun. May pagka-vigilante type. Okay? Ano pa? Si Commander Ali Basbas, sinabihan niya na huwag papatay ng mga local politician, government officials sa Tarlac. Hindi sinunod. Anong ginawa ni Ninoy? Siya nagkwento nito sa Philippines Free Press. Kinuha niya ang pamilya ni na Ali Basbas, inalagay sa isang isla, at tinawagan si Ali Basbas, kung gusto niyo silang makuha, kailangan mong bumaba ng bundok at makipag-usap sa akin. Sabi niya, madali naman akong kausap basta susunod kayo. Binigyan niya pa ng mga regalo, sewing machines, yung mga pamilya para meron silang gamitin sa kabuhayan nila. Ang magkaiba ay sadyang naaakit sa isa't isa. Ngunit ang mga magkataling puso na may magkatulad na kagustuhan ay tumatagal. Ang mabuting pagsasama ay nagbibigayan, ngunit higit na mainam ang nagbibigay. Si Imelda naging escort si Ninoy minsan. Kasi dahil kay Daniel Romualdez, na uncle ni Imelda, ano yun uncle din namin yun dahil married sa pinsan namin. So si Imelda, nung naghahanap ng escort, I think si Ninoy ang ibinolunteer nila. Pumayag naman si Ma'am Imelda. Yun lang ang alam ko na yung niligawan, hindi. Dahil, let us say, ayaw ni Ninoy yung mga kasing tangkad niya o baka mas matangkad sa kanya. Actually, may kwento yung ibang biographers na nagligawan si Ninoy Aquino at si Imelda Romualdez. Bumibisita family visit si Imelda kasama si Ninoy sa Concepcion at pinapakanta pa nga si Imelda sa pamilya. Si Mrs. Laurel, Celia Laurel, nagkwento na one time daw, nagkwento si Imelda sa kanya na, you know why I hate that Aquino guy? Because he dropped me like a hot potato when that colegiala came. And of course, she was referring to Cory Aquino. Si Ninoy, di ba, will marry at 22, Cory Aquino. Hindi ko nakita nagalit yun. Diyan si Cory, diyan nagagalit. Tumatawa. Si Ninoy naman, basta daldal ng daldal yun. Hindi mo makita ang maasim ng mukha. Si Ninoy, denial king. Oo ba? Sabi ko nga sa'yo, masyadong takusa yun. Nag-iisa kitang anak na lalaki. Ikaw ang magdadala ng pangalan ko at pangalan ng aking ama. Wala akong maiiwang kayamanan dahil wala akong naging panahon para maghanap buhay habang naglilingkod sa bayan. Siyempre gusto ko sabihin, favorite sana niya ako, no? There was a restaurant in Ross Boulevard called Taza de Oro. And I remember that because that was the first time I ever tried ketchup. And this fixation about Dracula, there was a film festival kasi in Tarlac. He ordered a hamburger for me. When I was eating, sabi niya, ba't kinakain mo ganyan, walang ketchup? So he proceeded to put ketchup on and he said, that parang blood naman to. Sabi niya, kung ayaw mo akong kakain, no? Subukan mo lang. Ang memories namin nung bata kami tungkol sa aming dad, ay madalas maraming tao parati sa bahay. Bago kami pumasok, meron na siyang mga kasama, meron na siyang ka-breakfast, at saka paggabi, siguro darating siya, patulog na kami. Bihirang-bihira namin siya nakakasama sa meals. There were times na ang dad lang ang nagbabiyahe. Siguro, maswerte ka na kung napasalubungan ka ng sombrero na binigay siguro. Alam mo na yung mga giveaway caps or yung wala siya talagang time. Pero one time, paalis siya, sabi ko, Dad, bili mo naman ako ng singsing. Siguro I was like, I don't know, 8 years old. Gusto ko ng mga fancy-fancy na singsing. Pagdating niya, siguro mga 10.
nakabox siya na gano'n. Talagang tinreasure ko. In fact, yung isa buhay pa hanggang ngayon. It had a peace sign na talagang thank you talaga ako ng thank you kasi parang first time na medyo yung gusto mo yung nabigay sa'yo. I don't think we were a demonstrative family. Yung mga halikan kami in public, hindi. Pero sa bahay, O may magho-holding hand sila ng mom, tatawid. Kilitian to Oo, sa death. bahay. Ay, naku, ganun siya. Pag kami, tapos alala ko na may style siya, maliit akong bata. Magkakandungin ka, o di kumandung ka dyan, tapos biglang i-open niya yung legs niya, matatakot ka at sasaluhin ka. So parang, phew, ay, buti hindi ako nahulog. Parang mga ganun. Pero very playful siya. Yung Sundays normally starts out with mass, then a lunch and or movie. Tapos parating small kids kami ganyan. Si Biel, my younger sister, for instance, has the smallest eyes amongst us. So pag Chinese restaurant, sasabihin siya ng, alam mo, nahanap ka lang namin para si Tambiline just sa Nido soup or something. Siyempre, tatay mo nagsabi, totoo kaya yun. Dahil parang medyo ibang ang konti sa amin. Parang ang mas naaalala ko noon, by that time kasi wala pa si Chris, ako nga yung pinaka-prinsesa daw. At ang tinutokso din sa akin nung napanganak si Chris, yun ang pinaka-grabe kong attack daw talaga. Nung napanganak siya, hindi ako nakabisita sa hospital dahil talagang masama yung attack ko noon. Pero eventually, na-outgrow ko rin. So, yun. Siguro hanggang mga early teens lang ako nagkaka-asthma attack. Sigurado kang he always had time. Especially when it came to discipline. At saka yung sa encouragement, discipline, parang lahat kami nakatikim na sintron. Parang may times pa na I think nakwento ko rin dati, I was top 3 in the class. Sabi niya, kaya yan. Pero maganda sana top 1. Kaya yun. Never mo naisip na hindi mo siya kilala o neglected. Para bang alam niya lahat na nangyayari. Papaalam ka manood na scene. I think all of us went to a phase na you'll ask your mom or your dad kung hindi ka payagan isa, baka makalasod sa kabila. Maski hindi sila magkatabi, pareho-parati sagot Taong 1967, nahalal ako sa Senado ng Pilipinas. Ang main role ni Ninoy ay fiscalizer. Siya yung sumisilip ng mga anomalya sa pamahalaan at siya yung pinaka-effective na tagapagsalita nito. Halimbawa, si Ninoy ang nag-expose ng Jabida Massacre. Doon sa Jabida, naging malinaw na bumuo si Marcos ng isang secret force na ang plano is to infiltrate Sabah. Okay? Now, these Tausug youth were massacred in Corregidor. Pangalawa, nakilala si Ninoy sa pagbatikos sa rehimen sa paggamit nito ng pondo ng bayan. Very quietly, Mr. Marcos started maneuvering to change our form of government from an American-type presidential system to a British-type parliamentary so that he can be elected as a deputy from Ilocos, become prime minister, and then stay on forever. Noong 1972, hinikayat ako ng ating mga kababayang abutin ang pinakamataas na posisyon, ang pagkapangulo. Plaza Miranda, hukuman ng huling pag-asa, katibayan ng kalayaan. Yung rallying yun, talagang nakahanda ang liberal to really fully expose the shortcomings, the abuses, the corruption of Mr. Marcos. Everything was set for a very, very explosive night of issues. Hindi namin akala explosion pala mangyayari sa amin. Spicy kung magkwento, hindi bland. Ginagawa siyang last speaker sa mga rally para antayin ng mga tao, para hindi umalis sa mga tao. Swerte din niya yun, kaya hindi siya nasama sa Plaza Miranda bombing. Nung binomban Liberal Party noon. Nandun yata sa bahay ni Doy Laurel noon eh. Merong social event si Doy. According to his own narration, he was on his way to the rally coming from a wedding. And he heard on radio that explosions were heard in the LP rally. That really made him rush for Plaza Miranda, pero too late. Nangyari yung pagsabog, magkahiwalay lang siguro ng
10-15 seconds. Sumabog yung una, sumabog yung pangalawa. I have proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines. What did Mr. Marcos do? If you read his pronouncement, he said there was anarchy in the street, there was a left and right rebellion, there was this and there was that. But there is only one reason, which he never said. He wanted to prolong his stay in Malacanang sapagkat napakasarap. Tinawag niya lahat ng mga anak niya at ako, ang pamilya niya. Sabi niya, the time has come for the survival of our country. We have to proclaim martial law. Ang buhay namin nakasanla doon. In fact, ako ang unang tinamaan ng assassination attempt. The limit has been reached, for we are against the war. We must now defend the Republic of the Philippines with this stronger power. Mr. Marcos arrested together with us in the Senate most of the leaders in the Constitutional Convention. All of those opposing him went to jail with us. I was picked up September 22, 1972, madaling araw. Well, kinulong siya kasama ng ibang mga newspapermen, okay? Mga sikat na personalidad sa politika at media, mga kilalang aktivista, no? He was given one phone call to my mom na martial law has been declared. Siguro mag-empake na muna kayo, umalis kayo dyan. And in a sense, no, parang bago martial law, my dad was broaching the idea to my mom also. Alam mo, mag-impose ng martial law. Maganda yata, dali mo na yung mga bata sa Australia. And I was there in their bedroom. And I don't know why. Probably was watching TV there. And I said something. And my mom said something like, hindi naman pwede. Kung may mangyari sa'yo, sama-sama na tayo. Pinuna ni Ninoy ang pagbagsak ng ekonomiya at yung tahasang pagtapak sa mga karapatan ng mga Pilipino nung pinili ni Marcos na ideklara ang martial law. Because of this, he would be punished. We had talked about yung story nung Laor. Kasi to this day, siguro Laor will be one of our lowest points in life. They brought me to a mountain hideout in the Sierra Madre and placed me in a box. I had only my brief and my t-shirt. I refused to eat because I thought they were poisoning me. There was nothing in the room, barely nothing. And I had nothing to do but twiddle my thumb. And for the first time in my life, I heard the ticking of every second, and I was counting every second into minutes. And as the minutes marched into hours, and the hours into days, and days into weeks, I knew what loneliness meant. Brought to Fort Magsaysay. Separate choppers, nakapostos doon sa bantay nila. Yung bantay nila nakatutok na 45 sa tagiliran nila. Tapos akala niya nasa Rizal siya. Nakita kami doon lang niya nalaman na Nueva Ecija. Binaba sila doon sa scout. Scout ang pinasundo eh. Then, pagpasok sa building, tinanggal yung handcuff, blindfold. Tapos, binigyan sila ng bagong set of clothes. Plain white sando and shorts or puruntong or karsunsilyo. Tinanggal lahat ng mga personal belongings. From ring, belt, at lahat, salamin. Inalis yun. Ang instruction sa HPA, no special treatment. Kung anong pagkain namin, yun ang pagkain nila. Ang napansin ko na lang after 2 or 3 days, yung pagkain dinadala, hindi halos nababawasan yun sa kanya. Unlike si Jokno, kinakain niya yung pagkain niya. Feeling niya baka ipopoison na lang siya. Ang swerte-swerte, yung officer, yung lieutenant, binulong sa kanya, Sir, ninong ko po kayo sa kasal ko. Anong magagawa? Gusto ko kayong tulungan. So, nagpabili siya ng pasok mo ako ng powdered milk and yung crackers. So, at the risk of his career, pinasok nitong lieutenant na ito. Today, he's Secretary Gasmin. Hindi ko alam kung nasaan kami. Paminsan-minsan kong naririnig ang paghilik ni Pepe na nasa kanugnog na silid. Pinagbabawalan kaming mag-usap sa isa't isa. To find out kung buhay ang isa, kakanta yung isa ng Few Lines of Bayang Ko. Pag narinig ng isa, sasagutin naman ng Few Lines of Lupang Hinirang. At least alam nilang buhay sila. Pagpasok mo pa lang sa room, ano to? Room, may door, pero sa door merong naka-block. Chicken wire na box. Ay, parang may tao sa likod ng wire. At hindi namin una namukaan. It was our dad who lost like 30 pounds at tanga ng pantalon. And that was traumatic for us kasi the first time we see him cry. Si Chris hindi man tumingin sa kanya kasi what's that animal doing behind the chicken parang wire? Parang nakakatakot. Parang na-trauma siya talaga. Try to imagine the situation. Hindi ko talaga matandaan anong itsura ng dad. Hindi ko matandaan kung ano yung buong lugar. Except that
may parang barbed wire or may parang ganon. Tapos, ang natatandaan ko doon talaga was kwento nila. Pero natatandaan ko, may scoop. Ang gatas kasi dati had a built-in scoop para na measure mo. And I remember that there was a scoop, and for me to approach him, yung scoop nung gatas na yun, inaabot niya sa akin. Kasi yun lang ang toy na maibigay niya. That was really the time that I really pitied my father the most. Walang sino man upang ako'y samahan sa malungkot na selda, sa malawak na bakuran, kung saan ang simpleng tao'y nagiging malahayo pang asal, di natitinag ng awa, di naaantig ng konsensya. Mag-isang kumakain ng kahit anong ibato sa akin, sa maruming metal kung saan ang aso'y kumakain din. Dasal, takbo, pinapagod ang sarili at saka matutulog. Maalab ang pag-asa sa muling pagkabuhay ng sayang dinanas. Hindi nga sinabi ng tatay ko na, pasensya ka na. Kasi sa kita ng lalaki, bahala ka na sa nanay mo at mga kapatid mo. And I said, ako bahala, Dad. Of course, at that time, I really wanted to exact vengeance on everybody who was doing all of this hurt, visiting this hurt on my family. Parang hindi na naging relevant yung maghanda ka sa kinabukasan dahil hindi mo parang nalalabo ka, magkakaroon ka ng kinabukasan. No? Hindi mo makitang may maliwanag na kinabukasan. Isang araw daw, naisip-isip niya, tinanong niya ang Panginoon, bakit mo naman ako pinarusahan ng ganito? And then parang may sumagot sa kanya, Ninoy, ano ka ba naman? Konting pagsubok lang ito. Ginawa kitang pinakabatang mayor, vice governor, governor, senator. It is because of that faith in my divine Creator that sustained me all these years. All I had to do was call for a telephone that was outside my room. All I had to do was pick it up and tell Mr. Marcos, Brad, tapos na, ayos na, I'm throwing the towel. Naroon ang Diyos kahit saan, ngunit naririto ba? Nasa Olivas ba? Sa Krame, Panopio, Alabang, Sablayan, Muntinlupa, Bonifacio, Ipil, at sa napakaraming lihim na taguan ng Nisa at iba pa nitong sangay? Then he would type on onion skin. Maroroller niya to somehow mimic the shape of the candy. So, problema, need to know. Ako hindi naman kunentohan ng buo. Inabutan na lang ako ng candy. And I remember it was mint and I don't really like mint. Nung inabot sa akin, subukan mo ito, masarap. Sige, Dad, thank you na lang. Hindi, subukan mo ito, masarap parang, that's when I got, oops, hindi pala ganyan. So, binuls ako. And the whole time, talaga nasa ko yung kamay ko sa bulsa, sa loob ko. Kasi after the onion skin, marami scotch tape. No? Para bang sabi nga, pinasa sa akin to, kung magkakabukuhan na, lulunukin ko na lahat at kakainin ko pati scotch tape at and try to preserve it. Grade 7 graduation ko na noong time na yun, first honors ako. Ang dad yata ang nakiusap kung pwede siyang mag-attend ng graduation. Pero hanggang sa graduation day, hindi namin alam kung pinayagan siya o hindi. Pero in the middle of the mass yata yun, or ceremony na siguro, biglang nagkakagulo. Dumating nga siya, tapos may mga ibang parents excited, kinukunan siya ng litrato. At yung isa, kinonfiscate pa yung camera niya dahil bawal yun. Pero I think siguro natawagan kami at yun, hindi siya pina-attend ng graduation mismo, pero at least siya ng konting celebration. Noong nakaraang ika-4 na Abril, ang Military Commission ay biglang bumaliktad at pinilit akong humarap sa paglilitis na labag sa aking kalooban. Iyon ay malinaw na labag sa batas at hindi makatarungan. Ang sabi ko, wala na akong ibang maaari pang gawin kung hindi ang mag-hunger strike. He started this hunger strike and for 40 days it lasted. Para makarating siya sa banyo, binubuhat siya ni Cory. Sa gabi, pinapanood ni Cory at tinitingnan siya kung buhay pa siya. Sabi ni Ninoy, gusto niyang gayahin si Gandhi. Ang sabi ng mga kaibigan, yung kay Gandhi, merong malayang media. Yung sa'yo, wala. I went on a hunger strike as a protest to what they did to me in the Military Commission. But more than a symbolic protest, I must admit, I had a death wish. I wanted to die.
Itinuro akong nag-utos kay Commander Dante sa harap ng maraming tao na umano'y iligpit ang kapitan ng isang baryo sa Tarlac na siya ko pang naging matapat na taga-suporta sa lahat ng aking mga pangangampanya. Doon nagsimula ang paninira nila sa aking pagkatao. Ano yung mga kasalanan ni Ninoy? Subversion, paglaban sa gobyerno, illegal possession of firearms, at allegedly murder ng isang baryo captain sa Tarlac. Many witnesses were paraded before me. I never saw them in my life. They said they were communists. They said they were number 3 in the communist hierarchy. And yet the government set them free and I was in jail. Siyempre, tatay ko, akala ko invulnerable. Yung hunger strike, nagpapaalam na rin naman siya doon. At yun na talagang pagtatayo, bubuhati namin. Yung balat, para bang naka-drape na lang sa skeletal system niya. Bibisitahin mo siya, dapat huwag ka nang kumain dahil kawawa naman at maaamoy niya yung pagkain at hanggang sa talagang sobrang hina na siya. But somehow on the 40th day, I was struck by that letter of Father de la Costa to me. And he said, "Do you think by trying to die you are being courageous?" He said, "You're not being courageous, you're a coward. It is more courageous to go on living. You're opting out. You're escaping. And it's an act of cowardice. To continue living and to continue fighting." He said, "It's more courageous." Ni hindi masilayan ng liwanag ng araw, madama ang haplos ng yaring mga sinag. Ni hindi makamalas ng bituin sa kalangitan, sa loob ng maraming buwang nagdaan. Nalimutan ko na ang anyo ng pagngitiman lang ng isang munting anghel. Hinahanap-hanap ko ang hagik-hik at kanta ng aking mga anak at bati ng aking mga kaibigan. 7 years and 7 months, nakakulong siya doon. Kausap lang niya, mga abogado, mga gwardya. Kaya yung mga gwardya niya, every 3 months pinapalitan kasi nakukumbinsin niya. I was dismissed early pag Wednesday. Parang may special privilege na umalis ng school ng mga 2:30 para makapunta, para dalawin siya. Tapos Saturday, dun kami nagla-lunch. And then every Sunday sa kanya. So parang yun ang pinag-uusapan namin ng sister ko. Na parang sabi ni Pinky na hindi daw kami lumaki going away pag weekends. Na ngayon lang daw namin na-experience ito. Nakatakot ang mom, isang time na siya, "Nunoy, ano yan, dagang yan? Oo, mga ano yan, alaga ko yan, alaga mo, oo, naging kaibigan ko yan." Ang hirap, walang buhay akong makita. There was a time, pinagdalan siya ng goldfish. Parang wala naman reaction si goldfish, inuwi. Lagi kong binabalak na talakayin sa inyo ni ate ang napakaraming bagay dahil nasa hustong gulang na kayo. Ngunit sa kasamang palad, hindi tayo nabibigyang pagkakataon ng mga panahong nasa panunungkulan na ako. Nung martial law, tinatanong ko si Bolsy, bakit ganito yung buhay natin? Parang 7 years, lalo, we never had weekends, nung growing up. Siyempre, pagpapasok ko ito, yung body search, medyo talaga dehumanizing, especially for my sisters. Kaya to the point that when they go there, talaga shorts na lang ang suot at saka shirt, para talagang as much as possible, wala na masyado maraming tatanggalin. Si Chris, nung pumasok siya ng grade 1, naalala ko yung kwento, pag uwi niya sa bahay, kinwento niya sa mom. Mom, tinanong nung teacher first day of school yata, anong ginagawa ng fathers niyo? Sila nag-raise. Ako, hindi ako nag-raise ng hand. And that's rare for Chris na madalas mag-raise ng hand. So sabi nung, ba't hindi ka nag-raise? Mom, ayokong sabihin prisoner. So mom explained to her, hindi naman siya prisoner, criminal. Prisoner siya kasi pinaglalaban niya yung bayan, gano'n-gano'n. Sige, magre-recite na ako next time. Tinanong ko dad ko na if ever mapalaya siya, saan siya titira? And then sinabi niya, with your mom. Sabi ko, how can you stay with us? I'm the one who sleeps with mom. May ganun akong feeling talaga kasi parang from the start, ang pakiramdam ko, it was just my mom and me. Dahil ako yung baby talaga, lahat sila nag-aaral, ako talaga forever nakadikit sa mom ko. Masarap magluto, mahilig kumain. Mahilig kumain, like my dad. Love niya yung mga love ng typical Kapampangan. Kamaro, tapos itlog ng bayawak. Naku, yung malambot na super treat sa kanya noon pag nakahanap yung sister niya at dadalhin sa Bonifacio. Sila ni Bolsy, halos talagang sabi ko, ano yan? Marunong siyang magluto, natuto siya kasi sa kulungan. So he had a very special chicken sandwich. Maraming onions at ganon. Siyempre,
He had all the time in the world. Nauubusan ng books ang mom na ipadala sa kanya. Yes, kaya ang napadala na encyclopedia, hindi internet ng encyclopedia, volume yung siya. Kasi nga, anong gagawin mo the whole day? Patawarin mo ako, mahal ko, sa di ko pagiging huwaran, mabuti at nagmamalasakit na ama sa inyong mga anak, sapagkat ako'y namulitika. Inaasam-asam ko makabawi, ngunit natatakot ako sa aking magiging kapalaran at kahahantungan. Pati yun, inisip ng dad, paano kayang mapapalabas ang mga gusto kong sabihin sa outside world? So, he devised many things. For once, nagsimula siya, alam mo na, napayagan siya, may typewriter. Natatandaan ko, nung nakakulong siya, pinaplano namin, paano namin siya i-escape sa kulungan. Gagamit kami ng helicopter, gagamit ng Marines, gagamit ng kung ano-anong mga napapanood namin sa sine. Pero baka mabulilyaso lang tayong lahat. And I often ask myself, bakit ka pa nagpapakahirap dito? In 73, a high official of the government asked me, endorse mo na lamang ang New Society ni Noy, ayos na, ilalabas na kita. When I refused, they advised me, sumulat ka lang kay Marcos, ask for his forgiveness. Ano naman ka kung kasalanan ko, siya nagkasala sa bayan, bakit ako hihingi ng tawad? Hinihingi ko sa iyo ang iyong pangunawa na bata ka pa upang iwan ko sa iyo ang napakalaking responsibilidad na ito para sa ating pamilya. Umaasa akong lubos mong mamahalin ang iyong ina at mga kapatid. Bigay mo sa kanila ang buong pagmamahal at pag-aaruga na dapat sana ay aking iaalay sa kanila. Ang bigat siyempre responsibilidad, no? Tsaka teenager at 13, no? Pero just became a teenager. I took it to mean na kung di ako makakabigay ng solusyon, huwag ako magdagdag sa problema. Kung anong kailangan nila, parang siguro the way I adjusted to it was something like, kung may problema ako, problema ko. Kung may problema kayo, problema natin. This commission sentences each one of you to suffer the penalty of death by firing squad. So after he was sentenced to death, the next day, Jovi Salonga and I went to visit him in Fort Bonifacio. We were refused because, according to them, he was already convicted. He does not need a lawyer anymore. I went to the Supreme Court questioning why should we be prohibited from seeing Ninoy? Because sabi ko, with more reason, he needs a lawyer. Inunbik na eh. That's why Marcos ordered the reopening of the trial in the military commission. I questioned that again in the Supreme Court. Sabi ko, that is a kangaroo court. Hindi pwedeng doon mo rin ibalik yung kaso na convict na sa kanya. All I ask Mr. Marcos is, send me before an impartial tribunal, not a military officer. But you're prejudging all these military officers. Napaso na ako eh. If you attend that doggone mission, we stand up, hindi ka pa nakakatayo eh, denied ng motion mo eh. Siyempre mga general yan eh. Pag nagalit si Apo sa kanila, retirado na sila. But sir, wouldn't you think that by making a statement such as that, you're really questioning the integrity of all these men? No, it is the circumstance, Ronnie. Kamukha mo, empleyado ka ng NNPC, maataking ba si Marcos? Ba, hindi pwede. No. Na nga eh. I will not attack the president. I have no quarrel with him. Na nga eh. Because you are also in the NNPC. You're employee. Sabi ni Ninoy, hindi loko-loko si Marcos. Hindi niya ako gagawing martir. Pag naging martir ako, magigising yung taong bayan. Alam niya na hindi patuto pa rin yung death sentence niya. Siguro doon, nag-iba na ako kung tinuloy nila yung death sentence. Sumama na ako doon sa people who have lost hope. And talagang balik na sa Old Testament, eye for an eye. I will do unto them as they have done unto us. When he was sentenced in 76, of course, they never carried out that sentence, at least in a formal manner. Nagpatawag si Marcos ng election noong 1978 para sa temporary o interim batasang pambansa. Now, naisip ni Ninoy na kung sasama ako sa election na ito,
kahit matalo kami, makakalabas kami at makakapag-usap kami sa bayan. Doon po sa loob ng ating na taon ngayon, ang aking po mga mata ay napukas sa tinatawag nating madilim na bahagi ng isang tao. Sinabi niya sa mga kapatid ko at sa akin, nanay ko, para last na raw niyang tatapuin. Basta yun ang point, no? Pagkakataon to, yung ating mga kababayan na baka hindi lang makatotohanan, masabi, malaman lang katotohanan, masabi sa kanila. Ako si Chris Aquino. Ako'y 7 taong gulang na. Ngunit halos 6 na taong ko nang hindi nakakapiling. Ang tatay ko si Ninoy Aquino. Binilang ng mom ko yun, more than 72 times daw akong umakyat ng entablado. 6 years old ako nung nag-start yun, natapos siya 7. And ano talaga, yun, that changed my perspective of life. Kasi dun ata ko unang natutunan na there's such a thing as bravery and courage. Kasi alam namin yung para manood ka lang doon sa mga nandun na pwede ka nang makulong or pwede kang pahirapan. Si Lorenzo Tanyana nagsalita. Mga kaibigan kanya, ang ating hinaharap, yung hayop na diktador. Kaya huwag kayo mag-asa na tayo mananalo. There is no such thing as victory because he calls the shots. Lahat talo. Noong 1980, no, bigla na lang nagka-heart attack si Ninoy. No? Habang nagja-jogging, bigla na lang siyang nagka-heart attack. I said, what's wrong with me? You have blocked arteries and you must undergo an emergency triple bypass. Otherwise, you may die in 6 days to 6 months. I told them, where can I have my operation? Dito lang po, sa heart center. And that's the heart center of Imelda Marcos. I said, if they cannot operate on me in America, please bring me to my cell. Nung na-heart attack siya, inisip namin, wow, ano pa kayang mangyayari na heart attack pa? Hindi namin akalain na yun pala yung passport niya to freedom. Pasanin mo ang sarili mong krus. Lakarin mo ang buong bayan. Ikalat mo ang balitang may pag-asa. Gisingin mo ang iyong mga kababayan mula sa kanilang di mapakaling pagtulog. Hamunin mo sila. Tulungan mo silang itakwil ang pagkaalipin. Noong 1980, bigla na lang nagka-heart attack si Ninoy sa kulungan. At sa kulungan, tinatry sana siyang gamutin, pero eventually, dinala siya sa Philippine Heart Center. If they cannot operate on me in America, please bring me to my cell. The truth is, I did not want them to touch me in Manila. And so there was a crisis. The Deputy Minister of Defense came to my room. He tried to talk me out of my decision. I said no. And so finally he said, are you willing to write a letter to Marcos requesting to be brought to America? I said yes. Eh siguro kang ganun, mas maganda kung mag-iwan ka ng 2 anak mo, parang maniwala na babalik ka. And so I wrote my letter to Mr. Marcos and made 2 covenants. That if I leave, I shall return. And 2, that while in America, I shall not speak out against this regime. And I also said, I will only bring 3 of my children with me. That's also true. But of course, the other 2 were already abroad. Nung na-exile na sila, nasa States ako noon. Si Pinky naman, on training sa Hong Kong, tatrabaho na siya noon. Tapos ang pinapromise si Dad na dapat mag-iwan ng 2 anak, pero ang sinabi niya, I'm bringing 3 of the 5. Hindi na niya sinabing wala na nga yung 2 na una na. And then lo and behold, the beautiful one ascended into my suite. At any rate, I had my bathrobe and I was like this, and she talked to me and we talked to her, and she was very nice about it. And then all of a sudden, after 1 hour, she said, would you like to go to America? Abay ka ako, sure. Oh.
Eh sa tuwa ko, tinanggal ko pa yung aking kwintas, kako anting-anting ko ito, iwanan ko nakakuper dito. Palayasin na niyo ako, pumunta niyo ako sa Amerika. Sabi niya, there's a plane leaving at 6 o'clock. You can be in that plane. I think they know that Ninoy is a president in waiting. That's why they were hard on him. But at least, they allowed Ninoy to go to the States. Hinayaan ako makapagpahinga dahil sa aking kondisyong pangkalusugan noong 8 ng Mayo taong 1980 at pinahintulutan ako ng rehimeng Marcos na magtungo sa Estados Unidos para sa operasyon ko sa sakit sa puso habang hinaantay ko ang hatol ng kamatayan na iginawad sa akin ng nagbabalat kayong hukuman. And so I finished my operation and I was recuperating. And I cabled Mr. Marcos after my operation. I told him, operation has been successful. However, I developed a pericarditis. My doctors advised me 4 more weeks of convalescence. However, if you feel I should now return to my cell, I shall immediately take the first plane to go back to my cell. A week later, the international press came out with the story. Mr. Marcos extends indefinitely the stay of Aquino in America. Remember, 7 years din siyang nakakulong, hindi niya alam yung mga presyo. At syempre, nahihiya din siya sa mami ko, hindi naman siya kumikita ng money, tapos mag-grocery ang mom. So, ang mom, ina-asset to, dati ang presyo nun, ginaganon ha, baka hindi niya naintindihan yung story ko, pero ini-stamp na ganon, ina-asset to ng mami ko yon para hindi niya makita yung mga presyo ng mga delatang pinadadala sa kanya. Kasi parang namamahalan na siya. Clueless siya. Ang pricing niya sa mind niya is circa 1972. 1980 na to. Lahat ng makita niya, ay, ano to? So sabi, teka, maha-heart attack ka ulit sa lahat ng presyo. Mahilig siya mag-shopping. Hindi nila nakwento yun na. Ito po yung cat food. Grabe talaga, basta sale. Maski hindi kailangan. Pinaka-enjoy siya naghahalongkat sa mga ganon. Yun. May nahanap siyang mga bargain tuwa. Mga alikabok at lahat yun. Sinuwerte ko kasi ako lang daw yung anak na nakakuha siya ng report card, naka-attend ng Christmas program, sinamahan ako mag-trick or treat, sinamahan ako manood ng sine. Yung parang sa kanila kasi forever nilang na-feel na kahati nila ang mga botante sa panahon ng dad. And kasi nung time na yon parang busy talaga. I always say that hindi naging automatic na mahalin ko dad ko. He won over my love. Kasi nga, hindi kami magkakilala until the time na tumira kami in one home when we were in the States. Madalas, dinadrive niya kami sa mga Red Sox game o yung Celtics game. Kasi, syempre, nung nandun kami, pinakamagaling ang Celtics nung 80 to 83. So, sobra kaming fan. Kami ni Aten. My mother and my sisters went to Disney World. No? Ako naman para I chose. Pwede ba maiwan lang ako dito sa bahay or something. Then my dad was in some other state. He comes back. So, ako sumundo. Well, ako yung lahat eh. Yung electrician na amateur, ordinero, dog handler, baggage handler, tagahatid sundo sa airport. So, sinundo ko siya. Pagluluto ko ng hapunan para sa amin dalawa. Dad, hindi pa ako nakaluto ng hapunan natin. Hindi, ako na bahala. Yan, sige. Pero yung kanin, ikaw na magsayang. Magsayang ako. Siyempre, akala ko, parang may instructions, parang rice cooker and all of that. And my mistake, my mistake was, di ba, America, hygiene, sanitary, etc., etc. Hindi nasabi sa akin yung hugasan mo yung bigas. Doon sa instructions. Anyway, pagbalik ko, niluto ko. Wala naman nagreklamo. Ako lang nakapansin na medyo mapulbo yung lasa ng bigas eh. Kahit 9 or 10 ako, parang adult na ako magsalita. At ganito na ako kadaldal nung time na yon. So, watch talaga kami ng news every night. Tapos, ine-explain niya sa akin kung anong significance nito, bakit ganyan. Parang, yun yung naging bonding. Kasi, he never treated me like an intellectual inferior. Parang, feeling niya, matalino din talaga ako. So, parang pag nagko-converse kami, matalino kami dalawa. Nagkaroon kami ng 2 aso. Nung nasa Boston kami, niregaluhin siya. So, isa pang inaalagaan niya yon. One day, nawawala yung shampoo ni Chris. Who got my shampoo? Kinuha pala niya. Ginamit niya sa mga aso. Hindi na binalik. Sa Boston, basta may tao, oh, you want coffee? Kahit Pilipino siya, Kano siya, or anong nationality, you want coffee? You want this? You want... Hindi na nga eh. Wag mo nang alukin kasi huhugasan pa namin yung tasang yun, yung platitong yun.
After almost 7 years and 7 months in prison, I have lost my appetite in office. I do not have any more the answers to the many solutions to our country. That's why I went to Harvard precisely to try to craft the many answers, the malay of our society. Nag-aaral din ako sa Boston. Sa ibang university naman, sa Tufts University, may nakita akong isang maliit na ad sa dyaryo na magsasalita yung isang Filipino exile, si Ninoy Aquino. Siguro yung audience niya mga 20 lang. Pero, nung nagsalita si Ninoy, akala mo nasa Quirino Grandstand na bigay na bigay ang pagtatalumpati niya, no? Ang dami niyang sinabi na bago sa akin dahil martial law baby nga ako eh. Yung mga panahon na yun, may pagka maka-Marcos pa ako eh. Eh paano naman yung accomplishments ni Pangulong Marcos? Eh bakit hindi mo rin ina-acknowledge mga ganon, no? Eh lagi siya may sagot, no? But he wanted me to see the country his way. He wanted me to see the other side of the propaganda. But when I was convalescing, and I was receiving hundreds, thousands of letters from all over the world, America and the Philippines, Filipinos sending me $5 and $10 to help me in my hospitalization, sending me little money, token of money for my fellowship in Harvard. There was one underlying note in all of these letters. We waited for you for 8 years. Will you now abandon us? Ako talagang malungkot eh. Ayokong umalis ng Boston. You're gonna be a star. Sabi niya, naniniwala siya talaga. Yung oo, kasi talagang ang hilig-hilig ko mag-declamation, ang hilig kong mag-interview, magdaldal, umarte. Tapos sabi niya, ang banidosa ko, look lang look sa mirror, mga ganon. So, my dad already said na, ako daw talaga yung sabi niya, one day, ikaw ang pinaka magiging sikat sa yun, so parang sabi ko, Dada, nagkatotoo. We were all saying, so Dad, sana naman quiet life na tayo ngayon. Ito, napagbigyan ka na, meron ka pang pahabain na uli ang buhay mo. Sana ngayon tayo naman. At doon niya sinabi sa amin na huwag kayong makasarili. Alam mo, iniisip lang niyo. Tapos may nagsabi, Dad, di pa ba enough? Hindi natatapos yan. Ang talagang priority ang bayan. Talagang, not ito yung words, pero kumbaga, tagaan nyo sa bato, pangalawa lang kayo sa buhay ko. Parang ganun. Ang super naaalala ko talaga was that, nag-i-insist kasi ako noon na, can't we become American? Yun yung feeling ko, na we're happy here. Yung and then if you go back there, tapos slang-slang, di ba? Pinapagalitan ako na dad ko na ang sinabi niya, after all I went through for the Philippines, we're Filipinos, Chris, and that's where we belong. So yun yung tumatak sa utak ko. And so I told my wife, much as we have found our peace and our freedom, I will have to return to combat. That was over my vehement objection. Told him not to go. But he said, talagang uwi na siya because Marcos is dying. I told him, we wait until there will be an election because delikado ang buhay mo. Alam niya magkakagulo. And alam din niya may sakit si Marcos. Alam din niya may mga umaaligid na gustong kunin yung kapangyarihan ni Marcos at naghahanda na sa pagkamatay ni Marcos. At alam niya na maganda yung posisyon niya dahil he's in exile, malaya siya, may access siya sa US media, may access siya sa mga ibang political opposition in exile at kinikilala siya bilang leader. So I asked him, why are you coming home, going through Mia, no? And putting your faith rather in the hands of Marcos, who never did anything good to us. And he was patient enough to explain the reasons, no? Why he did so. Sabi niya, in simplest terms, dumating ako, tataka si Marcos, bakit ka umuwi? Baka naman sa pagtataka lang niya, yung curiosity, kausapin ako. Sa isang oras, baka naman marami na siya makita, hindi niya nakikita. Darating sa buhay ng isang tao na mas nanaisin niya ang makabuluhang kamatayan kaysa ipagpatuloy ang buhay na walang katuturan. From the time I got to Boston, he kept saying that at some point in time,
Ako, I wanted to go back home. By 81, I graduated. So, hinatid ko sila balik, finished my last year. I was hoping I could start a career. Tsaka siguro parang 2 degree, malayo na kayo sa yung peligro. When I had to ask him, parang sense ba yun, babalik ka, bahala na si Marcos sa'yo, at wala kang ginawa maganda sa atin. Then if I remember correctly, the answer was, palagay mo ba, kasi meron namang backdoor. Meron mga parang may mga nangako, himagsikan na tayo na violente. At doon ay baka tratuhin na tayo na maayos. Somewhat may parity, may equality. Kahit masaya doon, hindi naman tayo Amerikano. Talagang uuwi at uuwi nga. Yun lang. It was a matter of time. Alam ko si Johnny Enrile, sinabi sa kanya huwag ka na munang bumalik, Noy, kasi anything can happen to you. Parang binigyan na siya ng warning Parang we cannot control all the forces. Handa ako sa anumang masamang maaaring mangyari. Nagpasya ako, labag sa payo ng aking ina, ng aking tagapagpayong espiritual, ng aking mga kaibigan, at ng ilang tagapayo sa politika. So, what are the immediate implications of that? Number one, maybe there's a real assassination group. Number two, that they're trying to scare me. And if I back out, then they'll come out in their headlines and say, he got scared about the assassins. Number three, if I insist on coming home and I get shot, then they can always say, now look, we told you there was an assassination plot. And you insisted, so don't blame us. Ninoy told me, Brad, ayusin mo naman ang passport ko. So I told the president and he told me, kumuha ka na sa Foreign Affairs. Pero pinalitan ni Lukman yung passport niya. Imbes na Benigno S. Aquino Jr., Marcial Bonifacio, to make it more dramatic. He was incarcerated in Bonifacio during martial law. Inaasahan kong babalik ka sa Maynila sa lalong madaling panahon dahil nakakalungkot sa Bonifacio tuwing Sabado at Linggo. Nais kitang makapiling mula Biyernes ng gabi hanggang Lunes ng umaga. Kaya magmadali ka. May school na ako dapat. So, kailangan daw umuwi. Tapos, iniinis niya ako noon na kailangan magstay doon. To your children, di ba? Hindi mo naman i-entertain yung thought na or hindi mo ipaparamdam sa kanila na pwede ka nang mawala. Kung mabuti ang kalalabasan ng aking pagbabalik, baka bago magdapit hapon, nasa loob na ako muli ng aking selda. Kung muli akong ikukulong, huwag kayo magmadaling muwi para dalawin ako. Mamasyal muna kayo ng ating mga anak sa Europa. Tatawagan kita mamayang gabi kung papayagan nila ako. Kung ano man, alalahanin mo na lang ako sa iyong panaginip. The day he was leaving, coming back home, the day he left our house in Boston, and I was going to drive him to the airport. So he steps out in the garage of the house, steps out the back door. He looks at me and parang tumangulan siya. And somehow that was always our communication from the start. Para I took that to me na alam mo na dapat mong gawin, naasahan kita, bahala ka na. You have to be very ready with your hand camera because this action can become very fast. Yes. In a matter of 3-4 minutes, it could be all over. And I may not be able to talk to you again after this. Parang kasi nga tinatago niya na si Ninoy Aquino pauwi na. So unang-una, iba yung pangalan. Tapos siguro kung matunugan na nila na ibang pangalan ang ginamit niya, then mas madali na siyang i-trace. So siguro yung unusual route talaga. The very fact alone that we can land is victory enough. My feeling is we all have to die sometime. Now, if it's my fate to die by an assassin's bullet, so be it. But I cannot be petrified by inaction or fear of assassination. Okay. Oh, thank you. Okay. One from the lips. At that time, we were all in the airport. We were limited, access was limited to the VIP room. Doon lang kami nakakulong. Hindi kami pinalabas. Aman, ito haba.
kayo dito? Ako? Saan tayo pumunta? Dito. Okay. Daddy-client ako, Brad. Sige, Brad. Thank you. Si ate ang hindi makatulog. Kaming dalawa, share kami ng kwarto. Pero siya, hindi siya makatulog. So, nandun siya sa kwarto ng mom. Kahit ano na nga yan, madaling araw, 2 a.m. or 3 na yata nung nag-ring yung phone. Tapos, Japanese reporter, tinatanong kung totoo. Pero syempre, yung boses niya, nasa harap siya ng mom. Hindi niya pinahahalata na mayroon ngang nangyari. Tapos nung binaba niya, tinanong, ano daw yun? Sabi niya, hindi, may nagtatanong daw kung... Pero hindi niya masyadong i-detal at hindi rin niya siguro mapaniwalaan na pwede ba mangyari yun. I was watching CNN. I just wanted to be, parang, baka they'll have word, no? Or they'll be one of the fastest ones to give word. And when they finally mentioned him, no, parang they mispronounced his name, then they said there were shots fired and he was seen lying in a pool of blood. Yan ang talagang parang, siguro shock, no? Parang time and space really parang stopped for an instant. Kung tama ang recollection ko, nakatapos na kami ng isang buo, tapos pa-second rosary na nung na-confirm na totoo talaga. Hindi mo papaniwalaan kasi nga layo-layo mo. Diba? Parang you want to see a body, you want to see. But then, syempre yung siguro, I don't wish it on anybody na makikita mo yung dad mo na on the tarmac patay on CNN. Diba? I mean, that's how na-confirm sa amin kasi napanood namin sa news. We never expected that he would be assassinated. Parang yung worst talaga would be incarcerated again. Kusa ako nagbalik upang makisama sa mga hanay na mga nakikipaglaban para sa pagbabalik ng ating mga karapatan at kalayaan sa mapayapang pamamaraan. Na-establish diyan na yung bumaba siya sa staircase. Doon siya binaril. Mayroong mga testimonies on that. Isa na diyan si Sergeant Loterina, isa sa mga mekaniko ng Philippine Airlines. At yung location niya, doon siya sa ilalim ng bili ng aeroplano. So nakita niya yung bumaba at nakita niya yung military na nagbaril. The other was a security guard who was stationed from a distance but facing directly doon sa nagharap siya doon sa aeroplano at nakita niya yung pagbaba at nakita niya yung military na bumaril. Yung sinasabi nga nandoon yung si Galman na the communist assassin, ay bakit ba yun na posibilidad yung nakapasok dyan sa over 1,000 military personnel guarding, no? In fact, marami sa media hindi nakapasok. Hindi lang marami, all of them. I have to be very objective about it. No? He was supposed to be in very poor health already at that time. There are allegations that he was unconscious at that time. No? But he was also the dictator. No? And nobody, would go, nobody in his camp would act without his blessing or who would go against his wishes for that matter. At the time, Defense Minister really told my grandfather, amongst others, na pagdating sa tatay ko, everything had to be cleared with Mr. Marcos. At this point in time of my life, if you are at peace with the truth, God is with you, wala na akong takot. Mayroong mga tinatawag natin mastermind, hindi pa natin nalaman, no? Because sabi ko, at the time nagkanda kami ng investigation, we were under a dictator. At karamihan ay takot mag-testify. Kung galit na galit si Marcos kay Ninoy, kung ayaw na, kung gusto niyang mamamatay,
Hindi niya pinadala. He was already a convicted killer. He sent him to the States. Ako'y magbabalik mula sa pagkakatapon sa ibang bansa at sa walang katiyakang bukas, taglay lamang ang tanging tibay ng loob at pananalig sa Pilipino at pananalig sa lumikha. When they decided to take out my father, they decided, in effect, to take out a moderate voice. So they were willing, for their own selfish interests, to gamble with all Filipinos. The lives of all Filipinos. And yun ang medyo hirap akong unawain at patawarin na yung talaga sobra kayong walang pakialam sa kapwa niya. Tunay na matiisin ang Pilipino, ngunit may hangganan ng kanyang pagtitimpi. Hihintayin ba nating maubos ang pagtitimping ito? Mas magandang isipin ng kabataan ngayon, ano ba yung kahulugan ng kamatayan niya? Ano yung nadala sa atin nun bilang isang bansa? Ano yung natutunan natin mula sa kanyang pagkamatay? Namin talaga naman na siguro subconsciously hindi mo naman siya talaga pag-aari. Kaya yung talagang ka-share mo siya sa country. Karapat-dapat ang sambayanan, pagbuwisan man ang buhay. Hindi niya man ginawa yung ginawa niya dahil nagpapabayani siya eh. Pero kung iisipin mo, kung sino man ang gustong maging bayani pagpalagay, handa ka bang magpakulong mahigit 7 taon? Handa ka bang hindi kumain 40 araw? Handa ka bang ganito, solitary confinement? Mahirap maging bayani. I guess, to this day, I tell people that I look at my dad more as a hero than as my dad. Pinoy is a patriot. He's a statesman. He's a man of the masses. He has a soft heart for the less privileged. Both Ninoy and Rizal were conscious heroes. Pero yung impact nila, mararamdaman ng sambayanan pagkatapos silang patayin. Kung hindi namatay si Ninoy, ano kaya ang nangyari? He would have remained a politician, okay? Pero hindi hero. Ang dad was able to give his life for the Filipino. And siguro yun talaga eh. Kasi forever niyang sinasabi, diba? I'd rather die a meaningful death than to live a meaningless life. And yun naman talaga yung nangyari. So for that, we'll always be grateful. Kung siguro lahat tayo tularan yon, lahat tayo sobrang nationalistic, ang laki talaga ng ikaaangat ng ating bayan. Wala nang mas darakilap ang bansa kaysa ating inang bayan. Walang mas darakilap ang lahi kaysa sa mga Pilipino. Pagsilbihan mo sila ng buong puso, kaluluwa at lakas. Anak, nasa palad mo na ngayon ang kapalaran. Palagi ko pinakita ng tatay ko na may isang tao, nanindigan para sa tama, hindi naiba sa atin, hindi siya si Superman, no? Pero dumating ng panahon na mamili siya sa sangandaan niya kung saan siya tutungo, no? Naging klaro sa kanya yung pinangakuan niyang tungkulin na maglingkod sa taong bayan. Sisindihan ko ang kandila ng aking buhay sa kadilimang walang makikinabang sa liwanag nito. Ang kandila ay dahan-dahang natutunaw. Kung meron sanang pupulot sa natunaw na sebo at muli itong bibigyan ng hugis at lalagyan ng bagong mitsa sa isang maningning na sandali, ang aking kandila ay muling magbibigay liwanag sa dilim, muling makapagsisilbi at saka magpapaalam.
bata, magkakandungin ka, o di kumandung ka dyan, tapos biglang i-open niya yung legs niya, matatakot ka at sasaluhin ka. So parang, phew, ay, buti hindi ako nahulog. Parang mga ganun. Pero very playful siya. Yung Sundays normally starts out with mass, then a lunch and or movie. Tapos parating small kids kami ganyan. Si Biel, my younger sister, for instance, has the smallest eyes amongst us. So pag Chinese restaurant, sasabihin siya ng, alam mo, nahanap ka lang namin para si Tambilina dyan sa Nido Soup or something. Kaya syempre, tatay mo nagsabi, totoo kaya yun. Dahil parang medyo ibang ang konti sa amin. Parang ang mas naaalala ko noon, by that time kasi wala pa si Chris, ako nga yung pinaka-prinsesa daw. At ang tinutokso din sa akin nung napanganak si Chris, yun ang pinakagrabe kong attack daw talaga. Nung napanganak siya, hindi ako nakabisita sa hospital dahil talagang masama yung attack ko noon. Pero eventually, na-outgrow ko rin. So, yun. Siguro hanggang mga early teens lang ako nagkaka-asthma attack. Sigurado kang he always had time. Especially when it came to discipline. At saka yung sa encouragement, discipline, parang lahat kami nakatikim ng sintron. Parang may times pa na kunyari, I think nakwento ko rin dati, I was top 3 in the class. Sabi niya, kaya yan. Pero maganda sana top 1, kaya yun. Never mo naisip na hindi mo siya kilala o neglected. Parang alam niya lahat na nangyayari. Papaalam ka marunod na scene. I think all of us went to a phase na you'll ask your mom or your dad kung hindi ka payagan isa, baka makalas sa kabila. Maski hindi sila magkatabi, pareho-parati sagot eh. Taong 1967, nahalal ako sa Senado ng Pilipinas. Ang main role ni Ninoy ay fiscalizer. Siya yung sumisilip ng mga anomalya sa pamahalaan at siya yung pinaka-effective na tagapagsalita nito. Halimbawa, si Ninoy ang nag-expose ng Jabida Massacre. Doon sa Jabida, naging malinaw na bumuo si Marcos ng isang secret force na ang plano is to infiltrate Sabah. Okay? Now, these Tausug youth were massacred in Corregidor. Pangalawa, nakilala si Ninoy sa pagbatikos sa rehimen sa paggamit nito ng pondo ng bayan. Very quietly, Mr. Marcos started maneuvering to change our form of government from an American-type presidential system to a British-type parliamentary so that he can be elected as a deputy from Ilocos, become prime minister, and then stay on forever. Noong 1972, hinikayat ako ng ating mga kababayang abutin ang pinakamataas na posisyon, ang pagkapangulo. Nasa Miranda, hukuman ng huling pag-asa, katibayan ng kalayaan. Yung rallying yun, talagang nakahanda ang liberal to really fully expose the shortcomings, the abuses, the corruption of Mr. Marcos. Everything was set for a very, very explosive night of issues. Aba, hindi namin akalaing explosion pala mangyayari sa amin. Spicy kung magkwento, hindi bland. Ginagawa siyang last speaker sa mga rally para antayin ng mga tao, para hindi umalis sa mga tao. Swerte din niya yun, kaya hindi siya nasama sa Plaza Miranda bombing. Nung binomban Liberal Party noon. Nandun yata sa bahay ni Doy Laurel noon eh. Merong social event si Doy. According to his own narration, he was on his way to the rally coming from a wedding. And he heard on radio that explosions were heard in the LP rally. That really made him rush for Plaza Miranda, pero too late. Nangyari yung pagsabog, magkahiwalay lang siguro ng 10-15 seconds. Sumabog yung una, sumabog yung pangalawa. I have proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines. What did Mr. Marcos do? If you read his pronouncement, he said there was anarchy in the street, there was a left and right rebellion, there was this and there was that. But there is only one reason, which he never said. He wanted
to prolong his stay in Malacanang sapagkat napakasarap. Tinawag niya lahat ng mga anak niya at ako, ang pamilya niya. Sabi niya, the time has come for the survival of our country. We have to proclaim martial law. Ang buhay namin nakasanla doon. In fact, ako ang unang tinamaan ng assassination attempt. The limit has been reached, for we are against the war. We must now defend the Republic of the Philippines with this stronger power. Mr. Marcos arrested together with us in the Senate most of the leaders in the Constitutional Convention. All of those opposing him went to jail with us. He was picked up September 22, 1972, madaling araw. Well, kinulong siya kasama ng ibang mga newspapermen, okay? Mga sikat na personalidad sa politika at media, mga kilalang aktivista, no? He was given one phone call to my mom na martial law has been declared. Siguro mag-empake na muna kayo, umalis kayo dyan. And in a sense, no, parang bago martial law, my dad was broaching the idea to my mom also. Alam mo, mag-i-impose ng martial law. Maganda yata, dali mo na yung mga bata sa Australia. And I was there in their bedroom. And I don't know why. Probably was watching TV there. And I said something. And no, my mom said something like, hindi naman pwede. Kung may mangyari sa'yo, sama-sama na tayo. Pinuna ni Ninoy ang pagbagsak ng ekonomiya at yung tahasang pagtapak sa mga karapatan ng mga Pilipino nung pinili ni Marcos na ideklara ang martial law. Because of this, he would be punished. We had talked about yung story nung Laor. Kasi to this day, siguro Laor will be one of our lowest points in life. They brought me to a mountain hideout in the Sierra Madre and placed me in a box. I had only my brief and my t-shirt. I refused to eat because I thought they were poisoning me. There was nothing in the room, barely nothing. And I had nothing to do but twiddle my thumb. And for the first time in my life, I heard the ticking of every second, and I was counting every second into minutes. And as the minutes marched into hours, and the hours into days, and days into weeks, I knew what loneliness meant. Brought to Fort Magsaysay. Separate choppers, nakaposos doon sa bantay nila. Yung bantay nila nakatutok na 45 sa tagiliran nila. Tapos akala niya nasa Rizal siya. Nung nakita kami doon lang niya nalaman na Nueva Ecija. Binaba sila doon sa scout. Scout ang pinasundo eh. Then, pagpasok sa building, tinanggal yung handcuff, blindfold. Tapos, binigyan sila ng bagong set of clothes. Plain white sando and shorts or puruntong or karsunsilyo. Tinanggal lahat ng mga personal belongings. From ring, belt, at lahat, salamin. Inalis yun. Ang instruction sa HPA, no special treatment. Kung anong pagkain namin, yun ang pagkain nila. Ang napansin ko na lang after 2 or 3 days, yung pagkain dinadala, hindi halos nababawasan yun sa kanya. Unlike si Jokno, kinakain niya yung pagkain niya. Feeling niya baka ipopoison na lang siya. Ang swerte-swerte, yung officer, yung lieutenant, binulong sa kanya, Sir, ninong ko po kayo sa kasal ko. Anong magagawa? Gusto ko kayong tulungan. So, nagpabili siya ng pasok mo ko ng powdered milk and yung crackers. So, at the risk of his career, pinasok nitong lieutenant na ito. Today, he's Secretary Gasmin. Hindi ko alam kung nasaan kami. Paminsan-minsan kong naririnig ang paghilik ni Pepe na nasa kanugnog na silid. Pinagbabawalan kaming mag-usap sa isa't isa. To find out kung buhay ang isa, kakanta yung isa ng Few Lines of Bayang Ko. Pag narinig ng isa, sasagutin naman ng Few Lines of Lupang Hinirang. At least alam nilang buhay sila. Pagpasok mo pa lang sa room, ano to? Room, may door, pero sa door merong naka-block. Chicken wire na box. Ay parang may tao sa likod ng wire. At hindi namin una namukaan. It was our dad who lost like 30 pounds at tanga ng pantalon. And that was traumatic for us kasi the first time we see him cry. Si Chris hindi man tumingin sa kanya kasi what's that animal doing behind the chicken parang wire? Parang talagang nakakatakot. Parang na-trauma siya talaga. Try to imagine the situation. Hindi ko talaga matandaan anong itsura ng dad. Hindi ko matandaan kung ano yung buong lugar except that may parang barbed wire or may parang ganon. Tapos, ang natatandaan ko doon talaga was kwento nila, pero natatandaan ko may scoop. Ang gatas kasi dati had a built-in scoop para na measure mo. And I remember that there was a scoop, and for me to approach him, yung scoop nung gatas na yun, inaabot niya sa akin. Kasi yun lang ang toy na maibigay niya. That was really the time that I really pitied my father the most.
Walang sino man upang ako'y samahan sa malungkot na selda, sa malawak na bakuran, kung saan ang simpleng tao'y nagiging malahayo pang asal, di natitinag ng awa, di naaantig ng konsensya. Mag-isang kumakain ng kahit anong ibato sa akin, sa maruming metal kung saan ang aso'y kumakain din. Dasal, takbo, pinapagod ang sarili at saka matutulog. Maalab ang pag-asa sa muling pagkabuhay ng sayang dinanas. Hindi nga sinabi ng tatay ko na, kanya, pasensya ka na. Kasi sa kita ng lalaki, bahala ka na sa nanay mo at mga kapatid mo. And I said, ako bahala, Dad. Of course, at that time, I really wanted to exact vengeance on everybody who was doing all of this hurt, visiting this hurt on my family. Parang hindi na naging relevant yung maghanda ka sa kinabukasan dahil hindi ka namang, parang nalalabo ka, magkakaroon ka ng kinabukasan. No? Hindi mo makitang may maliwanag na kinabukasan. Isang araw daw, naisip-isip niya, tinanong niya ang Panginoon, bakit mo naman ako pinarusahan ng ganito? And then parang may sumagot sa kanya, Ninoy, ano ka ba naman? Konting pagsubok lang ito. Ginawa kitang pinakabatang mayor, vice governor, governor, senator. It is because of that faith in my divine creator that sustained me all these years. All I had to do was call for a telephone that was outside my room. All I had to do was pick it up and tell Mr. Marcos, Brad, tapos na, ayos na, I'm throwing the towel. Naroon ang Diyos kahit saan, ngunit naririto ba? Nasa Olivas ba? Sa Krame, Panopio, Alabang, Sablayan, Muntinlupa, Bonifacio, Ipil, at sa napakaraming lihim na taguan ng Nisa at iba pa nitong sangay? Then he would type on onion skin. Marorolo niya to somehow mimic the shape of the candy. So, problema, need to know. Ako hindi naman kunentohan ng buo. Inabutan na lang ako ng candy. And I remember it was mint And I don't really like mint. Nung inabot sa akin, subukan mo ito, masarap. Sige, Dad, thank you na lang. Hindi, subukan mo nga ito, masarap parang, that's when I got, oops, hindi pala ganyan. So, binulsa ko. And the whole time, talaga nakapasok yung kamay ko sa bulsa, sa loob ko. Kasi after the onion skin, marami scotch tape. No? Para bang sabi nga, pinasa sa akin to, kung magkakabukuhan na, lulunukin ko na lahat at kakainin ko pati scotch tape at and try to preserve it. Grade 7 graduation ko na noong time na yun, first honors ako. Ang dad yata ang nakiusap kung pwede siyang mag-attend ng graduation. Pero hanggang sa graduation day, hindi namin alam kung pinayagan siya o hindi. Pero in the middle of the mass yata yun, or ceremony na siguro, biglang nagkakagulo. Dumating nga siya, tapos may mga ibang parents excited, kinukunan siya ng litrato. At yung isa kinonfiscate pa yung camera niya dahil bawal yun. Pero I think siguro natawagan kami at yun, hindi siya pina-attend ng graduation mismo, pero at least nakapag siya ng konting celebration. Noong nakaraang ika-4 na Abril, ang Military Commission ay biglang bumaliktad at pinilit akong humarap sa paglilitis na labag sa aking kalooban. Iyon ay malinaw na labag sa batas at hindi makatarungan. Ang sabi ko, wala na akong ibang maaari pang gawin kung hindi ang mag-hunger strike. He started this hunger strike and for 40 days it lasted. Para makarating siya sa banyo, binubuhat siya ni Cory. Sa gabi, pinapanood ni Cory at tinitingnan siya kung buhay pa siya. Sabi ni Ninoy, gusto niyang gayahin si Gandhi. Ang sabi ng mga kaibigan, yung kay Gandhi, merong malayang media. Yung sa'yo, wala. I went on a hunger strike as a protest to what they did to me in the Military Commission. But more than a symbolic protest, I must admit, I had a death wish. I wanted to die. Itinuro akong nag-utos kay Commander Dante sa harap ng maraming tao na umano'y iligpit ang kapitan ng isang baryo sa Tarlac na siya ko pang naging matapat na taga-suporta sa lahat ng aking mga pangangampanya. Doon nagsimula ang paninira nila sa aking pagkatao. Ano yung mga kasalanan ni Ninoy? Subversion, paglaban sa gobyerno, illegal possession of firearms, at allegedly murder ng isang baryo captain sa Tarlac.
Many witnesses were paraded before me. I never saw them in my life. They said they were communists. They said they were number 3 in the communist hierarchy. And yet the government set them free and I was in jail. Siyempre tatay ko, akala ko invulnerable eh. Yung hunger strike, nagpapaalam na rin naman siya doon. At yun na talagang pagtatayo, bubuhati namin. Yung balat, para bang naka-drape na lang sa skeletal system niya. Bibisitahin mo siya, dapat huwag ka nang kumain dahil kawawa naman at maaamoy niya yung pagkain at hanggang sa talagang sobrang hina na siya. But somehow on the 40th day, I was struck by that letter of Father de la Costa to me. And he said, "Do you think by trying to die you are being courageous?" He said, "You're not being courageous, you're a coward. It is more courageous to go on living. You're opting out. You're escaping. And it's an act of cowardice. To continue living and to continue fighting." He said, "It's more courageous." Ni hindi masilayan ng liwanag ng araw, madama ang haplos ng yaring mga sinag, ni hindi makamalas ng bituin sa kalangitan. Sa loob ng maraming buwang nagdaan, nalimutan ko na ang anyo ng pagngitiman lang ng isang munting anghel. Hinahanap-hanap ko ang hagik-hik at kanta ng aking mga anak at bati ng aking mga kaibigan. 7 years and 7 months, nakakulong siya doon. Kausap lang niya, mga abogado, mga gwardya. Kaya yung mga gwardya niya, every 3 months pinapalitan kasi nakukumbinsin niya. I was dismissed early pag Wednesday. Parang may special privilege na umalis ng school ng mga 2:30 para makapunta, para dalawin siya. Tapos Saturday, dun kami nagla-lunch. And then every Sunday sa kanya. So parang yun ang pinag-uusapan namin ng sister ko. Na parang sabi ni Pinky na hindi daw kami lumaki going away pag weekends. Na ngayon lang daw namin na-experience ito. Nakatakot ang mom, isang time na siya, "Nanay, ano yan, dagang yan? Oo, huwag mo nga anahin. Alaga ko yan, alaga mo. Oo, naging kaibigan ko niyan." Ang hirap, walang buhay akong makita. There was a time, pinagdalan siya ng goldfish. Parang wala naman reaction si goldfish, inuwi. Lagi kong binabalak na talakayin sa inyo ni ate ang napakaraming bagay dahil nasa hustong gulang na kayo. Ngunit sa kasamang palad, hindi tayo nabibigyang pagkakataon ng mga panahong nasa panunungkulan na ako. Nung martial law, tinatanong ko si Bolsy, bakit ganito yung buhay natin? Parang 7 years, lalo, we never had weekends, nung growing up. Siyempre, pagpapasok ko ito, yung body search, medyo talaga dehumanizing, especially for my sisters. Kaya to the point that when they'd go there, talaga shorts na lang ang suot at saka shirt, para talagang as much as possible, wala na masyado maraming tatanggalin. Si Chris, nung pumasok siya ng grade 1, naalala ko yung kwento, pag uwi niya sa bahay, kinuwento niya sa mom. Mom, tinanong nung teacher first day of school yata, anong ginagawa ng fathers niyo? Sila nag-raise. Hindi ako nag-raise ng hand. And that's rare for Chris na madalas mag-raise ng hand. So sabi nung, ba't hindi ka nag-raise? Mom, ayokong sabihin prisoner. So mom explained to her, hindi naman siya prisoner, criminal. Prisoner siya kasi pinaglalaban niya yung bayan, gano'n-gano'n. Sige, magre-recite na ako next time. Tinanong ko dad ko na if ever mapalaya siya, saan siya titira? And then sinabi niya, with your mom. Sabi ko, how can you stay with us? I'm the one who sleeps with mom. May ganun akong feeling talaga kasi parang from the start, ang pakiramdam ko, it was just my mom and me. Dahil ako yung baby talaga, lahat sila nag-aaral, ako talaga forever nakadikit sa mom ko. Masarap magluto, mahilig kumain. Mahilig kumain. Like my dad, love niya yung mga love ng typical Kapampangan. Kamaro, tapos itlog ng bayawak na, malambot na super treat sa kanya noon pag nakahanap yung sister niya at dadalhin sa Bonifacio. Sila ni Bolsy, halos talagang sabi ko, ano yan? Marunong siyang magluto, natuto siya kasi sa kulungan. So he had a very special chicken sandwich. Maraming onions at ganon. Siyempre, he had all the time in the world. Nauubusan ng books ang mom na ipadala sa kanya. Yes, kaya ang napadala na encyclopedia, hindi internet na encyclopedia, volume yung siya. Kasi nga, anong gagawin mo the whole day? Patawarin mo ako, mahal ko, sa di ko pagiging huwaran, mabuti at nagmamalasakit na ama sa inyong mga anak, sapagkat ako'y namulitika. Inaasam-asam ko makabawi, ngunit natatakot ako sa aking magiging kapalaran at kahahantungan.
Pati yun, inisip ng dad, paano kayang mapapalabas ang mga gusto kong sabihin sa outside world? So, he devised many things. For once, nagsimula siya, alam mo na, napayagan siya, may typewriter. Natatandaan ko, nung nakakulong siya, pinaplano namin, paano namin siya i-escape sa kulungan. Gagamit kami ng helicopter, gagamit ng Marines, gagamit ng kung ano-anong mga napapanood namin sa sine. Pero baka mabulilyaso lang tayong lahat. And I often ask myself, bakit ka pa nagpapakahirap dito? In 73, a high official of the government asked me, endorse mo na lamang ang New Society, Ninoy, ayos na. Ilalabas na kita. When I refused, they advised me, sumulat ka na lang kay Marcos, ask for his forgiveness. Ano naman ka kung kasalanan ko, siya nagkasala sa bayan, bakit akong hihingi ng tawad? Hinihingi ko sa iyo ang iyong pangunawa na bata ka pa upang iwan ko sa iyo ang napakalaking responsibilidad na ito para sa ating pamilya. Umaasa akong lubos mong mamahalin ang iyong ina at mga kapatid. Bigay mo sa kanila ang buong pagmamahal at pag-aaruga na dapat sana ay aking iaalay sa kanila. Ang bigat siyempre responsibilidad, no? At saka teenager at 13, no? Pero just became a teenager. I took it to mean na kung di ako makakabigay ng solusyon, huwag ako magdagdag sa problema. Kung anong kailangan nila, para siguro the way I adjusted to it was something like, kung may problema ako, problema ko. Kung may problema kayo, problema natin. This commission Buhay ay iyong gawa. Komedya, drama, trahedya o wala. Lahat ng ilog ay paroon sa dagat. Lahat ng buhay may tulad na wakas. Ang libingan. Kung kamatay ay tiyak, ang lihim ay hindi sa buhay, kundi sa kamatayan. Isang minutong kabayanihan ay mainam kaysa dekadang buhay na walang saysay. I was really fortunate to have interacted so intensely and to have benefited from the love of two people like both my father and my mother. Kasi mom ko, dad ko, sanay na kami na kung ano sila. Pero yung pag iba ang nagbibigkas ng pangalan, dun mo nararamdaman na malaki talaga ang responsibilidad. Hindi siguro na-achieve ni Ninoy kung ano yung nagawa niya. Kung iba yung napangasawa niya. Parating sinasabi ng mom, they brought out the best in each other. Para sa akin, what a good parent. Because each of us felt na parang important, parang kumisa, ako yata ang pinakagusto ng dad. Looking back, talagang no regrets eh. Lahat merong rason. Ngayon, sabi ko, sino pa naman ang masuswerte? Sino pang masuswerte sa atin na both yung parents mo, grabe yung name na iniwan sa'yo? Sa una pa lamang, batid kong hindi nakatadhana sa akin magkamal lang sa lapi. Kaya wala akong may iwang anuman sa aking mga anak. Ginawa ko ang naisip kong pinakamagandang gawin, ang paglilingkod sa publiko. At sana'y mapahalagahan ng ating mga kababayan ang aking mga sakripisyo pagdating ng panahon. Ang background ni Ninoy, pwede mong sabihin, he belongs to the political elites of this country. Okay? Ang kanyang lolo ay si General Serviliano Aquino, General ng Revolutionary Army ni President Aguinaldo, na lumaban sa mga Espanyol, later on lumaban sa mga Amerikano. Ang kanyang ama na si Benigno Aquino Sr. ay senador ng Republika, naging number 2 man sa Japanese installed republic, sa ating Second Republic, naging minister ng gabinete, naging speaker. So, maaari mo sabihin na nasa dugo yung pagiging politiko, no? At naipasa ito later on kay Ninoy. Si
si Ninoy driven, ano? Laging may direksyon ang pinupuntahan. Nung naging reporter siya sa Manila Times, tsaka nung nagpunta sa Korea, as a reporter at 17 years old, meron na siyang hinahabol na maybe linisin ang pangalan, kasama na yun. Press conference kay si Romulo. Mga 10 kami sigurong reporters doon. Isang question lang tinanong niya. Sinagot naman ni Romulo ng medyo mahaba din. The next day, banner yung istorya niya sa Manila Times. Nakita na ni Ninoy na maganda yung mga istorya manggagaling sa Korea. Nag-alangan naman si Chino Roses dahil bata eh. 17 pa rin siya noon. Tumawag siya kay Mrs. Aurora Aquino. And the mother daw said, kung sa headquarters lang siya, papayag ako. Mamaya nandun na siya sa battlefront. Nasaksihan ko ang pagpatay sa mga inosenteng sibilyan ng mga tumatakas na rebelding komunista. As a journalist, ang achievement ni Ninoy, in my opinion, was persuading Luis Taruc to accept the peace terms. Panahon nito ng World War II. Dahil sa tinatawag na communist leanings ng mga Huk, kinailangan silang tanggalin sa pwesto, and they were forced to go into hiding and take up arms against the government. Pagkatapos ng serye ng mga panayam ko kay Taruc, agad kong iniulat kay Pangulong Magsaysay ang mga natuklasan ko na ang mga hukbalahap na pinamumunuan ni Taruc ay mga agraryong reformista na may kapani-paniwalang mga karaingan laban sa mga may-ari ng lupang sinasakahan at mga puwersang pampamalaan. He came from the landed elite. At kasabay ng economic elite, ng economic power, ay political power. At pattern ito ever since sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas na yung mga nagmamayari ng lupa, later on, sila rin yung mga tatakbo sa gobyerno. Si Ninoy, nung panahon na politiko siya, he became the youngest. No? At that time, in many positions that he held, he was 22 when he became mayor of Concepcion, Tarlac, 27 when he was appointed vice governor, and then 29, naging governor na siya ng Tarlac. Bilang gobernador, nakakuha siya ng pondo mula sa Amerika. Binigyan ng modern equipment, transportation, at funding para sa pagpapalago ng agrikultura ng Tarlac. Umunlad yung ekonomiya ng Tarlac nung panahon na yun. May pagka-vigilante type. Okay? Ano pa? Si Commander Ali Basbas, sinabihan niya na huwag papatay ng mga local politician, government officials sa Tarlac. Hindi sinunod. Anong ginawa ni Ninoy? Siya nagkwento nito sa Philippines Free Press. Kinuha niya ang pamilya ni na Ali Basbas, inalagay sa isang isla, at tinawagan si Ali Basbas, kung gusto niyo silang makuha, kailangan mong bumaba ng bundok at makipag-usap sa akin. Sabi niya, madali naman akong kausap basta susunod kayo. Binigyan niya pa ng mga regalo, sewing machines, yung mga pamilya para meron silang gamitin sa kabuhayan nila. Ang magkaiba ay sadyang naaakit sa isa't isa. Ngunit ang mga magkataling puso na may magkatulad na kagustuhan ay tumatagal. Ang mabuting pagsasama ay nagbibigayan, ngunit higit na mainam ang nagbibigay. Si Imelda naging escort si Ninoy minsan. Kasi dahil kay Daniel Romualdez, na uncle ni Imelda, ano yun uncle din namin yun dahil married sa pinsan namin. So si Imelda, nung naghahanap ng escort, I think si Ninoy ang ibinolunteer nila, pumayag naman si Ma'am Imelda. Yun lang ang alam ko na yung niligawan, hindi. Dahil, let us say, ayaw ni Ninoy yung mga kasing tangkad niya o baka mas matangkad sa kanya. Actually, may kwento yung ibang biographers na nagligawan si Ninoy Aquino at si Imelda Romualdez. Bumibisita family visit si Imelda kasama si Ninoy sa Concepcion at pinapakanta pa nga si Imelda sa pamilya. Si Mrs. Laurel, Celia Laurel, nagkwento na
One time daw, nagkwento si Imelda sa kanya na, you know why I hate that Aquino guy? Because he dropped me like a hot potato when that colegiala came. And of course, she was referring to Cory Aquino. Si Ninoy, di ba, will marry at 22, Cory Aquino. Hindi ko nakita nagalit yun. Diyan si Cory, diyan nagagalit. Tumatawa. Si Ninoy naman, basta daldal ng daldal yun. Hindi mo makita ang maasim ng mukha. Si Ninoy, denial king. Oo ba? Sabi ko nga sa'yo, masyadong takusa yun. Nag-iisa kitang anak na lalaki. Ikaw ang magdadala ng pangalan ko at pangalan ng aking ama. Wala akong maiiwang kayamanan dahil wala akong naging panahon para maghanap buhay habang naglilingkod sa bayan. Siyempre gusto ko sabihin, favorite son niya ako, no? There was a restaurant in Ross Boulevard called Taza de Oro. And I remember that because that was the first time I ever tried ketchup. And this fixation about Dracula, there was a film festival kasi Interlock. He ordered a hamburger for me. When I was eating, sabi niya, ba't kinakain mong ganyan, walang ketchup? So he proceeded to put ketchup on and he said, that parang blood naman to. Sabi niya, kung ayaw mo akong kakain, no? Subukan mo lang. Ang memories namin nung bata kami tungkol sa aming dad, ay madalas maraming tao parati sa bahay. Bago kami pumasok, meron na siyang mga kasama, meron na siyang ka-breakfast, at saka paggabi, siguro darating siya, patulog na kami. Bihirang-bihira namin siya nakakasama sa meals. There were times na ang dad lang ang nagbabiyahe. Siguro, maswerte ka na kung napasalubungan ka ng sombrero na binigay siguro. Alam mo na yung mga giveaway cups or yung wala siya talagang time. Pero one time, paalis siya, sabi ko, Dad, bili mo naman ako ng singseng. Siguro I was like, I don't know, 8 years old. Gusto ko ng mga fancy-fancy na singseng. Pagdating niya, siguro mga 10. Naka-box siya na gano'n. Talagang tinreasure ko. In fact, yung isa buhay pa hanggang ngayon. It had a peace sign na talagang thank you talaga ako ng thank you kasi parang first time na medyo yung gusto mo yung nabigay sa'yo. I don't think we were a demonstrative family. Yung mga halikan kami in public, hindi. Pero sa bahay, o mag-holding hand sila ng mom, tatawin. Kilitiin to death. Ay, naku, ganun siya. Pag kami, tapos alala ko na may style siya, maliit akong... Sentences, each one of you, to suffer the penalty of death by firing squad. So after he was sentenced to death, the next day, Jovi Salonga and I went to visit him in Fort Bonifacio. We were refused because, according to them, he was already convicted. He does not need a lawyer anymore. I went to the Supreme Court questioning why should we be prohibited from seeing Ninoy. Because sabi ko, with more reason, he needs a lawyer. Inunbik na eh. That's why Marcos ordered the reopening of the trial in the military commission. I questioned that again in the Supreme Court. Sabi ko, that is a kangaroo court. Hindi pwedeng doon mo rin ibalik yung kaso na convict na sa kanya. All I ask Mr. Marcos is, send me before an impartial tribunal, not a military officer. But you're prejudging all these military officers. Napaso na ako eh. If you attend that doggone mission, we stand up, hindi ka pa nakakatayo eh, denied ng motion mo eh. Eh, siyempre mga general yan eh. Eh, pag nagalit si Apo sa kanila, eh, diretirado na sila. But, sir, wouldn't you think that by making a statement such as that, you're really questioning the integrity of all these men? No, it is the circumstance, Ronnie. Kamukha mo, empleyado ka ng NNPC, maataking pa si Marcos? Ba, hindi pwede. No. Eh, na nga eh. I will not attack the president. I have no quarrel with him. Ba, nga eh. Because you are also in the NNPC. You're employee. Sabi ni Ninoy, hindi loko-loko si Marcos. Hindi niya ako gagawing martir. Pag naging martir ako, magigising yung taong bayan. Alam niya na hindi patuto pa rin yung death sentence niya. Siguro doon, nag-iba na ako kung tinuloy nila yung death sentence. Sumama na ako doon sa people who have lost hope. And talagang balik na sa Old Testament, eye for an eye.
I will do unto them as they have done unto us. When he was sentenced in 76, of course, they never carried out that sentence, at least in a formal manner. Nagpatawag si Marcos ng election noong 1978 para sa temporary o interim batasang pambansa. Now, naisip ni Ninoy na kung sasama ako sa election na ito, kahit matalo kami, makakalabas kami at makakapag-usap kami sa bayan. Doon po sa loob ng kalusanin na taon ngayon, ang aking po mga mata ay napukas sa tinatawag nating madilim na bahagi ng isang tao. Sinabi niya sa mga kapatid ko, sa akin, nanay ko, para last na raw niyang tatapuin. Basta yun ang point, no? Pagkakataon to, yung ating mga kababayan na baka hindi lang makatotohanan, masabi, malaman lang katotohanan, masabi sa kanila. Ako si Chris Aquino. Ako'y 7 taong gulang na. Ngunit halos 6 na taong ko nang hindi nakakapiling. Ang tatay ko si Ninoy Aquino. Binilang ng mom ko yun, more than 72 times daw akong umakyat ng entablado. 6 years old ako nung nag-start yun, natapos siya 7. And ano talaga, yun, that changed my perspective of life. Kasi dun ata ko unang natutunan na there's such a thing as bravery and courage. Kasi alam namin yung para manood ka lang doon sa mga nandun na pwede ka nang makulong or pwede kang pahirapan. Si Lorenzo Tanyana nagsalita. Mga kaibigan kanya, ang ating hinaharap, yung hayop na diktador. Kaya huwag kayo mag-asa na tayo mananalo. There is no such thing as victory because he calls the shots. Lahat talo. Noong 1980, bigla na lang nagka-heart attack si Ninoy. Habang nagja-jogging, bigla na lang siyang nagka-heart attack. I said, what's wrong with me? You have blocked arteries and you must undergo an emergency triple bypass. Otherwise, you may die in 6 days to 6 months. I told them, where can I have my operation? Dito lang po, sa heart center. And that's the heart center of Imelda Marcos. I said, if they cannot operate on me in America, please bring me to my cell. Nung na-heart attack siya, inisip namin, ano pa kayang mangyayari na heart attack pa? Hindi namin akalain na yun pala yung passport niya to freedom. Pasanin mo ang sarili mong krus. Lakarin mo ang buong bayan. Ikalat mo ang balitang may pag-asa. Gisingin mo ang iyong mga kababayan mula sa kanilang di mapakaling pagtulog. Hamunin mo sila. Tulungan mo silang itakwil ang pagkaalipin. Noong 1980, bigla na lang nagka-heart attack si Ninoy sa kulungan. At sa kulungan, tinatry sana siyang gamutin, pero eventually, dinala siya sa Philippine Heart Center. If they cannot operate on me in America, please bring me to my cell. The truth is, I did not want them to touch me in Manila. And so there was a crisis. The Deputy Minister of Defense came to my room. He tried to talk me out of my decision. I said no. And so finally he said, are you willing to write a letter to Marcos requesting to be brought to America? I said yes. Siguro kang ganun, mas maganda kung mag-iwan ka ng 2 anak mo, parang maniwala na babalik ka. And so I wrote my letter to Mr. Marcos and made 2 covenants. That if I leave, I shall return. And 2, that while in America, I shall not speak out against this regime. And I also said, I will only bring 3 of my children with me. That's also true. But of course, the other 2 were already abroad. Nung na-exile na sila, nasa States ako noon. Si Pinky naman, on training sa Hong Kong, tatrabaho na siya noon. Tapos ang pinapromise si Dad na dapat mag-iwan ng 2 or
Kasi mag-iwan ng 2 anak, pero ang sinabi niya, I'm bringing 3 of the 5. Hindi na niya sinabing wala na nga yung 2 na nauna na. And then lo and behold, the beautiful one ascended into my suite. At any rate, I had my bathrobe and I was like this, and she talked to me and we talked to her, and she was very nice about it. And then all of a sudden, after 1 hour, she said, would you like to go to America? Abay ka ko, sure. Oo. Eh sa tuwa ko, tinanggal ko pa yung aking kwintas, kako anting-anting ko ito, iwanan ko na kakuper dito. Palayasin na niyo ako, pumunta niyo ako sa Amerika. Sabi niya, there's a plane leaving at 6 o'clock. You can be in that plane. I think they know that Ninoy is a president in waiting. That's why they were hard on him. But at least, they allowed Ninoy to go to the States. Hinayaan ako makapagpahinga dahil sa aking kondisyong pangkalusugan noong 8 ng Mayo taong 1980 at pinahintulutan ako ng rehimeng Marcos na magtungo sa Estados Unidos para sa operasyon ko sa sakit sa puso habang hinaantay ko ang hatol ng kamatayan na iginawad sa akin ng nagbabalat kayong hukuman. And so I finished my operation and I was recuperating. And I cabled Mr. Marcos after my operation. I told him, operation has been successful. However, I developed a pericarditis. My doctors advised me 4 more weeks of convalescence. However, if you feel I should now return to my cell, I shall immediately take the first plane to go back to my cell. A week later, the international press came out with the story. Mr. Marcos extends indefinitely the stay of Aquino in America. Remember, 7 years din siyang nakakulong, hindi niya alam yung mga presyo. At syempre, nahihiya din siya sa mami ko, hindi naman siya kumikita ng money, tapos mag-grocery ang mom. So, ang mom, ina-asset to, dati ang presyo nun, ginaganon ha, baka hindi niya naintindihan yung story ko, pero ini-stamp na ganon, ina-asset to ng mami ko yon para hindi niya makita yung mga presyo ng mga delatang pinadadala sa kanya. Kasi parang namamahalan na siya. Clueless siya. Ang pricing niya sa mind niya is circa 1972. 1980 na to. Lahat ng makita niya, ay, ano to? So sabi, teka, maha-heart attack ka ulit sa lahat ng presyo. Mahilig siya mag-shopping. Hindi nila nakwento yun na. Ito po yung cat food. Grabe talaga, basta sale. Maski hindi kailangan, pinaka-enjoy siya naghahalongkat sa mga ganon. Yun. May manahanap siyang mga bargain tuwa. Mga alikabok at lahat yun. Sinuwerte ko kasi ako lang daw yung anak na nakakuha siya ng report card, naka-attend ng Christmas program, sinamahan ako mag-trick or treat, sinamahan ako manood ng sine. Yung parang sa kanila kasi forever nilang na-feel na kahati nila ang mga botante sa panahon ng dad. And kasi nung time na yon parang busy talaga. I always say that hindi naging automatic na mahalin ko dad ko. He won over my love. Kasi nga, hindi kami magkakilala until the time na tumira kami in one home when we were in the States. Madalas, dinadrive niya kami sa mga Red Sox game o yung Celtics game. Kasi, syempre nung nandun kami, pinakamagaling ang Celtics nung 80 to 83. So, sobra kaming fan. Kami ni Aten. My mother and my sisters went to Disney World. No? Ako naman para I chose. Pwede ba maiwan lang ako dito sa bahay or something. Then my dad was in some other state. He comes back. So, ako sumundo. Well, ako yung lahat eh. Yung electrician na amateur, ordinero, dog handler, baggage handler, tagahatid sundo sa airport. So, sinundo ko siya. Pagluluto ko ng hapunan para sa amin dalawa. Dahil hindi pa ako nakaluto ng hapunan natin. Hindi, ako na bahala. Yan, sige. Pero yung kanin, ikaw na magsayang. Magsayang ako. Siyempre, akala ko, parang may instructions, parang rice cooker and all of that. And my mistake, my mistake was, di ba, America, hygiene, sanitary, etc., etc. Hindi nasabi sa akin yung hugasan mo yung bigas. Doon sa instructions. Anyway, pagbalik ko, niluto ko. Wala naman nagreklamo. Ako lang nakapansin na medyo mapulbo yung lasa ng bigas eh. Kahit 9 or 10 ako, parang adult na ako magsalita. Ganito na ako kadaldal nung time na yon. So, watch talaga kami ng news every night. Tapos, ine-explain niya sa akin kung anong significance nito, bakit ganyan. Parang, yun yung naging bonding. Kasi, he never treated me like an intellectual inferior. Parang, feeling niya, matalino din talaga ako. So, parang pag nagko-converse kami, matalino kami dalawa.
Nagkaroon kami ng 2 aso. Nung nasa Boston kami, niregaluhan siya. So, isa pang inaalagaan niya yon. One day, nawawala yung shampoo ni Chris. Who got my shampoo? Kinuha pala niya. Ginamit niya sa mga aso. Hindi na binalik. Sa Boston, basta may tao, oh, you want coffee? Kahit Pilipino siya, Kano siya, or anong nationality, you want coffee? You want this, you want... Hindi na nga eh. Huwag mo nang alukin kasi huhugasan pa namin yung tasang yun, yung platitong yun. After almost 7 years and 7 months in prison, I have lost my appetite in office. I do not have any more the answers to the many solutions to our country. That's why I went to Harvard precisely to try to craft the many answers, the Malay of our society. Nag-aaral din ako sa Boston. Sa ibang university naman, sa Tufts University, may nakita akong isang maliit na ad sa dyaryo na magsasalita yung isang Filipino exile, si Ninoy Aquino. Siguro yung audience niya mga 20 lang. Pero, nung nagsalita si Ninoy, akala mo nasa Quirino Grandstand na bigay na bigay ang pagtatalumpati niya, no? Ang dami niyang sinabi na bago sa akin dahil martial law baby nga ako eh. Yung mga panahon na yun, may pagka maka-Marcos pa ako eh. Eh paano naman yung accomplishments ni Pangulong Marcos? Eh bakit hindi mo rin ina-acknowledge mga ganon, no? Eh lagi siyang may sagot, no? But he wanted me to see the country his way. He wanted me to see the other side of the propaganda. But when I was convalescing, and I was receiving hundreds, thousands of letters from all over the world, America and the Philippines, Filipinos sending me $5 and $10 to help me in my hospitalization, sending me little money, token of money for my fellowship in Harvard. There was one underlying note in all of these letters. We waited for you for 8 years. Will you now abandon us? Ako talaga yung malungkot eh. Ayokong umalis ng Boston. You're gonna be a star. Sabi niya, naniniwala siya talaga. Yung oo, kasi talagang ang hilig-hilig ko mag-declamation, ang hilig kong mag-interview, magdaldal, umarte. Tapos sabi niya, ang banidosa ko, look ng look sa mirror, mga ganon. So, my dad already said na, ako daw talaga yung sabi niya, one day, ikaw ang pinakamagiging sikat sa yun, so parang sabi ko, Dada, nagkatotoo. We were all saying, so Dad, sana naman, quiet life na tayo ngayon. Ito, napagbigyan ka na, meron ka pang pahabain na uli ang buhay mo. Sana ngayon, tayo-tayo naman. At doon niya sinabi sa amin na, huwag kayong makasarili. Alam mo, iniisip lang niyo, tapos may nagsabi, Dad, di pa ba enough? Hindi natatapos yan. Ang talagang priority ang bayan. Talagang, not ito yung words, pero kumbaga, taga nyo sa bato, pangalawa lang kayo sa buhay ko. Parang ganun. Ang super naaalala ko talaga was that, nag-i-insist kasi ako noon na, can't we become American? Yun yung feeling ko, na we're happy here. Yung and then if you go back there, tapos slang-slang, di ba? Pinapagalitan ako na dad ko na ang sinabi niya, after all I went through for the Philippines, we're Filipinos, Chris, and that's where we belong. So yun yung tumatak sa utak ko. And so I told my wife, much as we have found our peace and our freedom, I will have to return to combat. That was over my vehement objection. Told him not to go. But he said, talagang uwi na siya. Because Marcos is dying. I told him, you wait until there will be an election. Because delikado ang buhay mo. Alam niya magkakagulo. And alam din niya may sakit si Marcos. Alam din niya may mga umaaligid na gustong kunin yung kapangyarihan ni Marcos at naghahanda na sa pagkamatay ni Marcos. At alam niya na maganda yung posisyon niya dahil he's in exile, malaya siya, may access siya sa US media, may access siya sa mga ibang political opposition in exile at kinikilala siya bilang leader. So I asked him, why are you coming home, going through Mia, no, and putting your faith rather in the hands of Marcos, who never did anything good to us? And he was patient enough to explain the reasons, no, why he did so. Sabi niya, in simplest terms, dumating ako, tataka si Marcos, bakit ka umuwi? Baka naman sa pagtataka lang niya, yung curiosity, kausapin ako. Sa isang oras, baka naman marami na siya makita, hindi niya nakikita.
Darating sa buhay ng isang tao na mas nanaisin niya ang makabuluhang kamatayan kaysa ipagpatuloy ang buhay na walang katuturan. From the time I got to Boston, he kept saying that at some point in time, I wanted to go back home. By 81, I graduated. So hinatid ko sila balik, finished my last year. I was hoping I could start a career. Tsaka siguro parang 2 degree, malayo na kayo sa yung peligro. When I had to ask him, parang sense ba yun, babalik ka? Bahala na si Marcos sa'yo at wala kang ginawa maganda sa atin. Then if I remember correctly, the answer was, palagay mo ba kasi meron namang backdoor. Meron mga nakakako, parang may mga nakakako. Himagsikan na tayo na violente. At doon ay baka tratuhin na tayo na maayos. Yung somewhat may parity, may equality. Kahit masaya doon, hindi naman tayo Amerikano. Talagang uuwi at uuwi nga. Yun lang. It was a matter of time. Alam ko si Johnny Enrile, sinabi sa kanya huwag ka na munang bumalik, Noy, kasi anything can happen to you. Parang binigyan na siya ng warning Parang we cannot control all the forces. Handa ako sa anumang masamang maaaring mangyari. Nagpasa ako, labag sa payo ng aking ina, ng aking tagapagpayong espiritual, ng aking mga kaibigan, at ng ilang tagapayo sa politika. So, what are the immediate implications of that? Number one, maybe there's a real assassination group. Number two, that they're trying to scare me. And if I back out, then they'll come out with their headlines and say, he got scared about the assassins. Number three, if I insist in coming home and I get shot, then they can always say, now look, we told you there was an assassination plot. And you insisted, so don't blame us. Ninoy told me, Brad, ayusin mo naman ang passport ko. So I told the president and he told me, kumuha ka na sa Foreign Affairs. Pero pinalitan ni Lucman yung passport niya. Imbes na Benigno S. Aquino Jr., Marcial Bonifacio, to make it more dramatic, he was incarcerated in Bonifacio during martial law. Inaasahan kong babalik ka sa Maynila sa lalong madaling panahon dahil nakakalungkot sa Bonifacio tuwing Sabado at Linggo. Nais kitang makapiling mula Biyernes ng gabi hanggang Lunes ng umaga. Kaya magmadali ka. May school na ako dapat. So, kailangan daw umuwi. Tapos, iniinis niya ako noon na kailangan magstay doon. To your children, di ba? Hindi mo naman i-entertain yung thought na or hindi mo ipaparamdam sa kanila na pwede ka nang mawala. Mabuti ang kalalabasan ng aking pagbabalik, baka bago magdapit hapon, nasa loob na ako muli ng aking selda. Kung muli ako ikukulong, huwag kayo magmadaling umuwi para dalawin ako. Mamasyal muna kayo ng ating mga anak sa Europa. Tatawagan kita mamayang gabi kung papayagan nila ako. Kung ano man, alalahanin mo na lang ako sa iyong panaginip. The day he was leaving, coming back home, the day he left our house in Boston, and I was going to drive him to the airport. So he steps out in the garage of the house. He steps out the back door. He looks at me and parang tumango lang siya. And somehow that was always our communication from the start. Parang I took that to me na alam mo na dapat mong gawin, naasahan kita, bahala ka na. You have to be very ready with your hand camera because this action can become very fast. Yes. In a matter of 3-4 minutes, it could be all over. And I may not be able to talk to you again after this. Parang kasi nga tinatago niya na si Ninoy Aquino pauwi na. So unang-una iba yung pangalan, tapos siguro kung matunugan na nila na ibang pangalan ang ginamit niya, then mas madali na siyang i-trace. So siguro yung unusual route talaga. The very fact alone that we can land is victory enough. My feeling is we all have to die sometime. If it's my fate to die by an assassin's bullet, so be it. But I can't